you need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Akop, pwede po tayong mag-file ng relief sa court. Okay, sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice. Wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without Madam giving him Vice- copies? Without giving him Mr. copies? Chair, point of Madam order, Vice Mr. Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Point of order. What's the point of order of the Honorable Yes, Castro? Mr. Chair, Representative Akop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, the ma'am. point of order Kasi is, wala uh, kaming kakampi proper. dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan maka-point 1 minute of recess declared by the order. chair. Well, point of order. Sa unang 37.5 million, yung second quarter disbursement voucher at saka yung third quarter disbursement voucher, parehas po ang nangyari, ang ginawa po ninyo. You mean parehas? Yung Your Honor. in-encash nyo yung cheque, Opo. Yes, Your Honor. Opo. i-draw ninyo tapos ibinigay nyo kay Colonel Dennis Nolasco. Yes, Your Honor. Pero hindi po buo lahat yun. Yung ibig sabihin, meron pa bang ibang tao maliban kay Colonel Dennis Nolasco na kumuha sa inyo ng confidential fund? Wala na po, Your Honor. So, Sa kanya nag-iisa lang siya talaga Yes, Your for Honor. the 3 checks Yes, Your Honor. worth 37.5 million Tatlo po. each. Opo. Tama? Tama po. Okay. Doon po tayo nagkakaintindi. Now, Mr. Farda, tuwing tatanggap ka ng cheque noong first, second, and third quarter, sabi mo kanina, wini-withdraw mo sa bangko, dinadala sa inyong opisina, nilalagay sa vault. Sabi mo kanina, meron po kayong vault sa inyong mga sa opisina. Tama? Yes, Your Honor. Aha. Hindi mo dinideposito sa bangko, nandun lang sa vault. Nasa vault lang po, Your Honor. Okay. And inaantay po ninyo na mag-provide sa inyo si Colonel Nolasco ng quarterly activity report or plan. Yes, Your Honor. Thank you. May manifest, Mr. Chair, na nag-umpisa yung pagkuha ng confidential funds after gumawa po ng disbursement voucher
On the same day, Mr. Farda na na-issuean ng 37.5 million check or a total of 112.5 million. Tama, Farda. Kasi tatlong beses eh. Tatlong beses po, Yes. per quarter po, Your 3 times 37.5 would equal 112.5. Tama po. To emphasize, itong napakalaking halaga ng cash advance ayon sa vouchers ay necessary, lawful, and incurred in the office of the Vice President ayon sa certification ng ating pangalawang Pangulo sa mga disbursement vouchers. Mr. Farda, nung nakaraang hearing, ayon kay Attorney Camora, kilala po niyo siya? Taga-COA? Hindi? Your Honor. Attorney Camora just accepted your accomplishment reports as correct, despite the blatant red flags. On February 2023, you encashed 37.5 million check and made, tama po ba yun? Sinabi ko, February 2023, in-encash mo yung 37.5 million check, yung first quarter. I'm not sure lang po dun sa exact date ko, mga 20, Okay, pero- 21, something, mga ganyan, 20, 21, 2023, mga ganyan po. Kasi ang first quarter, January, February, March. Tama? February po siya. February. Thank you. But in the report, you made 7 disbursement in 7 different locations. Would that be true? Your Honor, ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. I beg your pardon? Sa security, yung pong nagdi-disburse Si po Colonel niyang, Nolasco rin ang gumagawa nitong yan siya po ang ano niyan. sa... Kanya pong expertise po yan. Yan pong So, ibig mong sabihin, yung first quarter na 37.5 million check, ang gumawa ng 7 disbursements in 7 different locations ay si Colonel Dennis Nolasco. Hindi po kayo. Hindi po ako si Teso po. Yung pong total amount of 37.5. Yes, Your Honor. So, for the first quarter, kinuha lahat ni Colonel Nolasco at dinisburse niya in 7 different locations. Your Honor, may hindi po yan buong 37 na ibibigay sa kanya. Mostly weekly po yan eh. Mga weekly po, mostly weekly. And what would be the average amount na ibibigay mo per week? Your Honor, kailangan po ba mag-details ng, pwede ko bang hindi i-details yung amount? Or Ano po? pwede ko po bang hindi i-details yung amount? Hindi mo sabihin? Kung pwede lang po. Ay, bakit hindi mo po? Hindi po ba masyadong confidential na? Sige po. Your Honor, nagre-range po siya sa 4 to 6 million po. Okay. No, kasi dun sa pag-liquidate po ninyo, for example, yung first quarter, yung 7 disbursement were made yung February sa Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. May I ask, posible po ba ito? Your Honor, hindi po kasi ako ang expert dyan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan. Okay, thank you. In last 15 March 2023, the report says that 26 disbursements were made. Are you aware of this? Your Honor, kay trabaho po kaya ng si security officer. So, Okay. siya po.
Ah, kasi kung Mr. Farda, titingnan ko po yung mga lugar kung saan po nag-disburse. Ang lalayo po eh. Kaya ang tanong ko, kaya posible ba ito sa paningin po ninyo? Your Honor, hindi ko po kasi masabi kasi siya po ang nagtrabaho niyan, so hindi po ako expert yan. So, parang sinasabi mo, siya dapat ang sumagot sa katanungan ko. Diyan po sa question na po yan. Yes, Your Honor. Yeah, thank you. Now, COA, sa inyong mga rules and regulations at saka protocol, required ang liquidation at saka accomplishment reports. Tama? Tama po, Mr. Chair. Now, please explain to us, ano po ang purpose ng liquidation at saka accomplishment reports? Yung accomplishment report po ay part ng liquidation. Yung liquidation po kasi is parang explanation kung paano na disburse po yung confidential funds na kinash advance ni SDO. Okay. Now, would a broad enumeration of the expenses be sufficient or in compliance with the liquidation and accomplishment reports? As long as andun po siya sa mga expenses na allowed sa joint circular. Now, in your protocols, how are we certain that the funds were properly spent? Could you please explain to us? Based po dun sa requirements ng joint circular, they are required to submit these documents na to support yung liquidation po nila. Now, let's go to dun sa payment of reward. Di po ba? Meron yan, di po ba? At isa yan sa pwedeng paggastusan ng confidential fund. Yes, Mr. Chair. Correct? Hindi po ba ang requirement dyan, if I remember it right, kailangan merong report on success bago ibibigay yung reward? Would that be correct? Mr. Chair, documents evidencing the success of the information gathering po. Tama? Yung sinabi ko. Yes po. Now, nandito rin naman po kayo ng mga nakarang hearing. At sinabi ng mga representatives ng Philippine Army. Nandito po kayo noon eh. Yes, Mr. Chair. Di ba? Yes, Mr. Chair. And according to their answers to the questions of the members of this committee, they denied na nakatanggap po sila ng pera mula sa DepEd para sa YLS. Tama? Tama po, Mr. Chair. Pero ito, sinabi nila, nagagamit ito sa pag-liquidate ng confidential funds ng DepEd. Parang ang explanation po dati is, yun na po yung proof na naging successful po yung operations. Yeah. Mr. Farda, would it be correct na bilang ikaw ay SDO, ikaw rin ang in charge sa paggawa ng liquidation and accomplishment reports? Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. At yung tatlong 37.5 million na iyong natanggap ay ginawan mo ng mga ganito, yung liquidation and accomplishment reports. Yes, Your Honor. Yes. Dito muna tayo sa first quarter. Comsec, paki-flash yung liquidation report for the first quarter of 2023. Naalaala mo pa ba ito? And you're aware of this. Now, Yes, Your Honor. ayon dito sa liquidation report na ito, you certified na yung cash advance na 37.5 million ay ginamit para sa payment for operation MOE expenses ng DepEd. Tama? Yun po ang nakalagay. Yes, Your Honor. Payment
for operational and MOE expenses ng DepEd. Ang nakalagay nga it says operational MOE expenses of the Vice President / Secretary of the Department of Education. Tama? Pero, Your Honor, nagbe-base po yan kasi dun sa dapat pagkagastuhan po ng confidential fund, yung rental, sa business. Pero yun po ang nandun sa kwan Okay. na sinamit po ninyo sa COA. Yes, Your Honor. Sa linya po ng amount to be refunded, blanco po ang box. Tama? Yes, Your Honor. Ang ibig sabihin niyan, wala po kayong isinole sa ahensya na naiwan sa 37.5 million. Would that be correct also? Yes, Your Honor. Yes. At si Vice President mismo ang nag-certify na nagamit at naubos ang buong cash advance na 37.5 million for the purposes it was meant to be used. Tama rin po. Yes, sir. Para ma-certify po ninyo na tama ang data na nakalagay po sa liquidation report, ibig sabihin ito ay alam mo kung saan ginamit yung cash advance. Would that also be correct? Yes, Your Honor. Okay. Ibig sabihin, alam mo kung saan at kanino napunta ang pera. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Now, since we have the liquidation report dyan, gusto ko pong tanungin sa inyo, ano ang payment of operational MOE expenses of the Office of the Vice President / Secretary of the Department? Ano po yun? Ano ang ibig sabihin? Ano ang included sa payment of operational / MOE expenses of the Office of the Vice President / Secretary of the Department? Sigurado ako, alam mo dapat ito dahil sinabi mo rin dito kanina sa aking pagtatanong, tama po yung mga nakalagay doon sa liquidation report. Tama? Your Honor, ito pong to liquidate the cash advance granted for payment operational / MOE expense of the Vice President Secretary covered by check. Ito po kasi yung nakalagay din dun sa disbursement voucher. Yeah, pero ang ibig sabihin nun po doon sa liquidation report na yan, alam po ninyo, Mr. Farda, being the Special Disbursement Officer, na alam po ninyo what are included dun sa payment of operational and / MOE expenses of the Office of the Vice President / Secretary of the Department. Kasi yun po ang nilagay nyo po dun sa liquidation report Actually, Your Honor, ito po lang yung nakalagay dun sa disbursement voucher, pero as to sinasubmit po dun sa COA, nagbe-base po ako dun sa documentary evidence of payment. Yun po talaga pinagkagastusan ng pera. If that is the case, Mr. Farda, hindi po tama yung pag-certify nyo when you certified to the correctness of the data. Will you agree with that? Your Honor, Dahil ikaw na mismo nagsasabi na hindi mo alam Your Honor, ito po kasi yung nakalagay sa disbursement voucher. Ang ibig sabihin po kasi dun sa nitong pong liquidation nito, ililiquidate ko po itong 37.5. So, sinunod mo lang kung alin ang nakalagay doon sa DV o disbursement voucher? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, paano mo malalaman o masasabi na tama ang data na nandun po sa disbursement voucher? Your Honor, nakalagay naman po dun sa yung 37.5, then sa checker rin, so tali po sila Now, may I know if alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng operational at saka MOE expenses, Mr. Farda? Would you know? Your Honor, yung po kasing operational dyan,
Hindi, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng operational at saka MOE? Yes or no? Yung pong sa MOE, Your Honor, allotted po yung 37.5. Yung pong inilagay po dyan, MOE po sa... Hindi, pero ang tinatanong... Representative Acop and Representative Gutierrez. Kay Mr. Fajarda po, Mr. Chair. So yung 37.5 million na winidraw nyo po doon sa bangko, ano po to, yung 3 times no, sa DepEd. Tama po ba, Mr. Fajarda? Tama po, Your Honor. Okay. So after the withdrawal, dinidiretso no ito dito sa security officer named Colonel Nolasco. Sa office po muna, Your Honor. And then, tatawagan ko lang po siya. Yeah, oo. Opo, Your Honor. So, ito po bang by the way, sino po yung nag-designate kay Colonel Nolasco? Hindi ko po kasi narinig yung kay Representative Acop. Sino po ba yung nakapirma? Meron po bang certification? Merong in writing na si Colonel Dennis Nolasco yung pagbibigyan nyo ng pera? As designate po siya Yeah, as oo. security officer po, meron Sinong nag-designate? si Colonel La Chica po. So, meron siyang written designation. Meron po. So, Meron po, Your Honor. Mr. Chair, can we have the copy of the designation? Kasi, Mr. Chair, Wala lang po akong dala. do you have a copy of that letter of designation? Wala lang po akong dala, Your Honor. Okay. So, next, ano na lang, Mr. Chair? Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Isa na lang, Mr. Chair. Kasi, tanong ko kasi ang may band po kayo. So, ang magdi-disburse po ay yung si Nolasco. Wala siyang band, tama ba? Wala po siyang ban. So, therefore, kung ano man yung mangyari po dito na anomalya or problema, kayo po yung ano doon, kayo po yung aako noong accountability. Ako po ang banded, Mr. Chair. Okay, so kayo nga po yung aako ng accountability just in case na ito ay may nagkaroon ng problema ng anomalya or anumang maling paggamit. Okay, thank you, Mr. Chair. That's all. Thank you, Congresswoman Franz Castro. The Chair would like to recognize the Honorable Deputy Speaker, J.J. Suarez. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, with regards to the point raised by Congressman Gutierrez and Congresswoman Castro, dito po sa pagde-designate kay Colonel Nolasco, sino po ang nagbigay ng kapangyarihan para siya po ang maging designated officer? Ito po yung ginamit yung term, no? Sino po yun? Mr. Chair, I was informed po ni BP Sara na may i-designate po na security officer. Ay ng pahintulot o ng kapangyarihan para si Colonel Nolasco po ang mag-disburse ng pera. Your Honor, si BP Sara po. Meron pong papel na nagsasabi? Kasi kayo po yung may responsibilidad sa pera na ito eh. Dapat kayo po ang nagdi-disperse. So you cannot designate that authority and that power to anybody else. So now, is there a document that you can show that indeed it came from the Vice President? Wala lang po akong dala, Your Honor. So meron. Meron po, Your Honor. And can you produce that document, Mr. Fajarda? Yes, Your Honor. Okay. And in that document that you will produce, is this one document or 3 separate documents every time you withdraw 37 million? Only one document lang po. Just one document. And would you know the date to this document, Mr. Fajarda? Hindi ko po maalala ang date. Taon. Dalhin ko na lang po. Taon. Mga January po. January 2023. January 2023. Mga ganyan po. Okay, January 2023. Kasi nakakapagtaka lang po, Mr. Fajarda, malaking halaga po ang pinag-uusapan natin, hindi po biro ito. At nakaban po ito sa inyo.
bilang Special Disbursement Officer, I just find it a little bit questionable that such a responsibility would be transferred or passed on to somebody else, especially when it comes to the utilization of such a huge amount. So, yun lang po, Mr. Chair. No? So, sana lang po, Mr. Fajarda, may bigay niyo po sa amin yung kasulatan na sinasabi po ninyo na nagbibigay po ng pahintulot ang ating Vice President kay Colonel Nolasco para siya po mag-disperse ng pera. Maraming salamat. Thank you, Your Honor. Congressman Gutierrez, you recognize. Mr. Chair, just a short manifestation no, after just hearing po yung questions that were answered by Mr. Fajarda. For the consideration of the committee and perhaps for the committee secretariat po, I'd like to not move, but I'd like po siguro that it be included in the committee report siguro, strengthening the definition of disbursement. Kasi po, personally, I don't believe the fact of handing the money from the vault to another person, all of the money from vault to person lang naman, I don't think that's considered disbursement. I think we have to consider the ending point po, no? Yung actual end users or yung beneficiaries po ng payment. Yung sinasabi po ni Mr. Fajardo na it is disbursement in the sense na siya po nag-disburse sa isang security officer, I don't think this is what we are guarding or strengthening by law. So I'm not sure, Mr. Chair, if this would be this would be in a law that guidance for COA, or any law that we might pass to strengthen confidential intelligence fund. But I hope that we can consider this through the committee secretariat. Yun lamang po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. In addition to Congressman J.J. Suarez, you recognize. Mr. Fajarda, I'm sure naiintindihan niyo po yung gravity nito pong nangyari. Kasi kung mapapatunayan po na nagkaroon po ng anomalya, problema sa paggagastos at pagbawaldas po ng pera pong ito, may malaking kaso po ang pwedeng harapin po ninyo dahil kayo po yung Special Disbursement Officer. Naunawaan niyo po yun? Opo, okay.